Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyong lahat ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling upang mga makasalanan ay magsisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinitipon mo kami bilang iyong sambayanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa at nangingibig sa kapayapaan. Ang pagkakilala sa iyo ay nagdudulot ng buhay. Ang maglingkod sa iyo ay paghahari kailanman. Ipagtanggol mo kami sa tanang dumadaluhong nakaaway upang kaming umaasa sa iyong pagsasanggalang ay huwag masindak ng anumang nananalakay na sandatahan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inanandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo na inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinatanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo pong lahat. Naririto upang sundin ang loob mo. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon, o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayan ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa salikbo ng damdamin at matinding kagalitan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos,
tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ng inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, upang pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abotang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong hindi tayo gaanong napapansin sa ipinahayag sa ating Ebanghelyo. Pakinggan natin muli. Sabi sa Ebanghelyo, tumulad kayo sa mga taong naghihintay pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, upang pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Kung ganoon, ang binibigyang diin ay ang pagiging handa ng alipin upang anumang oras dumating ang kanyang Panginoon, ang kanyang amo, ay kaagad niyang mabuksan ang pintuan. At pag nabuksan na niya ang pintuan, pakinggan niyo ito ngayon. Maghahanda siya. Sino maghahanda? Yung Panginoon, hindi yung alipin. Maghahanda siya, yung Panginoon, padudulugin sila noong Panginoon sa hapag at maglilingkod yung Panginoon sa kanyang mga alipin. Interesting. Yung una, mga alipin ang pinaghahanda. At kapag darat ng nakahanda ang mga alipin, paglilingkuran siya, hindi ang alipin ang maglilingkod ngayon. Ang maglilingkod ay yung Panginoon sa mga aliping nakahanda.
what is interesting there? No? O di syempre, ang naglilingkod, ang alipin. Kapag pumasok ang kanyang Panginoon, siya ang maglilingkod, maghahanda ng hapagkainan, siya ang magsisilbi, at siya ang magsasabi sa kanyang Panginoon, kumain na po kayo. But here, no. Pagdating ng amo, siya ang maghahanda, siya ang mag-iimbita sa mga alipin, halina kayo. Dahil hinintay ninyo ako, halina kayo. Paglilingkuran ko kayo. At dito natin dapat na makita yung ating sarili. At ano yon? Na habang tayo ay nag-aabang sa pagdating ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, ay napupuspos tayo ng pag-asa na kapag tayo ay inanyayahan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating, tayo ay magdiriwang sa kanyang hapagkainan. Kaya, ang tunay na pananda na ikaw ay mabuting Kristiyano ay ang pagiging handa ng isa't isa na maglingkod kanino man. The true mark of a good Christian is the readiness to serve others. At yung kanyang paglilingkod na iyon ang pupuno at magbibigay sa kanya ng labis-labis na pag-asa. At ano ang kanyang inaasahan? Na yung Panginoon at ang alipin, isang araw ay magiging iisa sa kanilang pagdiriwang. There will come a time that all of us will rejoice with Jesus one day. Yun ang dapat na inaasahan natin. Yung araw na iyon na darating, wala nang digmaan, wala nang iiyak, wala nang pagkakanya-kanya. Kung hindi sa araw na iyon, we become one in Christ. Tandaan natin, the source of our unity is Christ. Magnilay tayo. Tatay ang lahat. Sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Ating itugon sa bawat panalangin, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa
sa kalipunan ng mga sumasampalataya na may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumagos sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukhang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Panalangin natin ang mga bansang nagdirigmaan. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturya ng Eukaristiya. Tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, tanggapin ang munting alay mula sa aming buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, alalahanin mo ang iyong anak na kapayapaan ng mga bansa at sa kanyang dugo ay mahugasan nawa at mawala ang aming pagkapuot at masasamang ginagawa. Ipagkalobong ang paghahaing ito'y magkabisa sa ikapagpapanauli ng pamumuhay naming mapayapa sa mga tao na dapat mahalin ayon sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sinukob. Sa hangad mo siya iwasong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng malabirang Maria na ina ng Diyos, ti San Jose, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon, sama. Sumasalangit ka,
Inihiling namin, Kameria, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan sa inyong lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon, inaanihan tayo na makiisa sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap naming pagkakaisa ang ibinibigay at nagpapalakas sa aming kalooban. Ipagkaloob mong maluwalhating makaraan ang mga paghahamok sa labanan at masunod naming ganap ang iyong batas ng pag-ibig at katarungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.